Hello. Hello? I wonder who I should call upon to substitute for me. Iniisip ko kung sino ngayon ang tatawagan ko para pumalit sa akin. No, it's good, brothers and sisters, to welcome you to Masaya 180. akong binabati kayo sa 181st Semi-Annual General Conference ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Sa komperensyang ito, 48 taon, 48 taon Since I was called to the quorum of the 12 apostles. na ang nakalipas mula nang tawagin ako sa quorum ng 12 apostol ni Pangulong David O. McKay. Yan ay noong Oktubre ng taong 1963. Possible. Parang hindi ako makapaniwala na napakarami ng taon na ang nakalipas mula noon. Busy. Kapag abala tayo, Far too quickly. parang napakabilis ng oras. Months have been no exception. At para sa akin, walang ipinagkaiba ang nakalipas na 6 na buwan. Isa sa mga pinakamagandang nangyari sa panahong iyon ay ang oportunidad ko na mailaan ang Atlanta, Georgia Temple noong Mayo 1. Kasama ko roon sina Elder and Sister M. Russell Ballard, Elder at Sister Walter F. Gonzalez, at sina Elder and Sister William R. Walker. Sa pagtatanghal ng kulturang pinamagatang Southern Lights Prior to the na naganap sa isang gabi bago pa ang paglalaan, pinanood namin magtanghal ang 20,700 kabataang mula sa buong Temple District. Isa ito sa pinakamagagandang programang napanood ko na napatayo at napapalakpak ng maraming beses ang mga manonood. Nang sumunod na araw, muling inilaan ang templo sa 2 sesyon Spirit of the Lord was kung saan nadama ng lubos ang Espiritu ng Panginoon. in the latter part of August. Noong matatapos na ang buwan ng Agosto, inilaan ni Pangulong Henry B. Eyring ang San Salvador El Salvador Temple. Kasama niya rito si Sister Eyring at sina Elder at Sister D. Todd Christopherson, Elder at Sister William R. Walker, at Sister Sylvia Alred ng Relief Society General Presidency at ang kanyang asawang si Jeffrey. Iniulat ni Pangulong Eyring na napaka-espiritual ang kaganapang iyon. Bago matapos ang mga taong ito, magtutungo naman sina Pangulong Dieter F. Uchtdorf at Sister Uchtdorf kasama ang ilang General Authority sa Quetzaltenango, Guatemala Where he will dedicate our temple there. para ilaan ang ating templo roon. Continue, Ang pagtatayo ng mga templo ay magpapatuloy, brothers and sisters. mga kapatid. Today, Ngayon ay pribileyo kong ibalita ang ilang pang bagong templo. may I mention Una, our church built for hayaan ninyo munang banggitin ko na walang pasilidad ng simbahan na mas mahalaga kaysa sa templo. places where relationships Sa templo nabubuklod ang mga ugnayang mananatili hanggang sa kawalang hanggan. we're grateful for all the many Nagpapasalamat tayo sa mga templo sa iba't ibang panig ng mundo at sa mga pagpapalang hatid nito sa buhay ng ating mga miyembro. tabernacle and Noong nakaraang taon ay ang Provo Temple damaged by a terrible ay nasira ng isang sunog. much beloved Itong magandang decorations of building na ito ay mahal ng mga miyembro sa Latter-day Saints. only the exterior walls standing. At ang natira ay yung lamang nasa labas. We've decided to rebuild it. At aming dinesisyonan na ito'y muli nating Restoration of the exterior pubuhayin to become at the sinimulan na ang temple of the church pagbuhay nito. in the city of Provo. The existing Provo temple is one of the busiest in the church. Ang ang templong na nasa Provo, ang pangalawang templong ito Faithful church members ay tutulong sa mga marami pang miyembro na pupunta rito and the surrounding. na galing sa Provo at sa paligid I'm nito. also pleased to announce new temples Aking ding inaanunsyo ng mga sumusunod na templo. Barranquilla, Durban, Colombia, South Africa, Tuban, South Africa, and the Democratic Kinshasa, Republic of the Congo, in the Democratic at sa Wyoming. I think I'll dedicate that one. Sa palagay ko ako maglalaan doon. There's good fishing up there. In addition, we're moving forward on our plans Sa karagdagan, to rebuild. idadagdagan pa namin ay iba't ibang mga templo sa Paris, France. Temples will be provided Ibibigay ang mga detalye tungkol sa mga templong ito sa sandaling maaprobahan na ang pagtatayuan nito at iba pang kinakailangan. previous conferences. Nabanggit ko sa mga naunang komperensya na mas nagagawa na nating mailapit ang mga templo sa kinaroroonan ng mga miyembro. Bagamat madali na para maraming miyembro na mapuntahan ang mga ito, may mga lugar pa rin na napakalayo ng mga templo sa ating mga miyembro. That they cannot afford. Kaya't hindi nila matustusan ang pagpunta rito.
Thus unable to partake. Dahil diyan hindi nila magamit ang sagrado at walang hanggang mga pagpapala ng templo. Help in this regard, Upang makatulong sa bagay na ito, inilalaan natin ang patron assist. General Temple Patron Assistance Fund. One-time Sa pondong ito, tutustusan ang unang pagbibisita sa templo ng mga miyembrong hindi kayang makapunta sa templo. who long desperately Ngunit matagal na ang inaasam ang oportunidad na iyon. Sino mang nais mag-ambag sa pondong ito ay punan lamang ang impormasyon sa contribution slip is given to the bishop each na ibinibigay sa bishop bawat buwan. Ngayon mga kapatid, dalangin ko with the spirit of na naway mapuspos tayo ng Espiritu ng Panginoon habang nakikinig tayo sa mga mensahe ngayon at bukas at matutuhan ng mga bagay na nais ng Panginoon na ating malaman. Sa pangalan ni Hesus Kristo, Amen.